Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 128. Lumang Tipan, Judges 7:8-25, Judges 8. Bagong Tipan, John 31 minuto pasado alas 5:47. Kung ako ay magpapatutuo tungkol sa aking sarili lamang, ang aking patuto ay hindi magiging tunay. Mayroong isa pa na siyang nagpapatutuo patungkol sa akin, at alam ko na ang patuto na ibibigay niya tungkol sa akin ay tunay. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatutuo siya sa katotohanan. Subalit, ang patuto na aking natanggap ay hindi galing sa tao. Sinasabi ko ang mga bagay na ito upang kayo ay maligtas. Si Juan ay isang lamparang nagniningas at nagliliwanag, at kayo ay kusang nagalak ng isang kapanahunan sa kanyang liwanag. Ngunit ang patuto na mayroon ako ay higit na dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawaing ibinigay sa akin ng Ama na dapat kong ganapin, ang mismong mga gawain na ginagawa ko, ay nagpapatutuo tungkol sa akin na ako ay isinugo ng Ama. Ang Ama na siyang nagpadala sa akin ang siya ring nagpatutuo tungkol sa akin. Hindi ninyo kailanman narinig ang kanyang tinig o nakita ang kanyang anyo. Hindi nananatili ang kanyang salita sa inyo, sapagkat hindi kayo naniniwala sa kanyang isinugo. Sinaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat akala ninyo na sa mga ito ay mayroon na kayong buhay na walang hanggan, at ang mga kasulatan ding ito ay nagpatutuo tungkol sa akin, at hindi ninyo gustong lumapit sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng papuri mula sa mga tao, ngunit alam ko na wala ang pag-ibig ng Diyos sa inyong mga sarili. Ako ay dumating sa ngalan ng aking Ama at hindi ninyo ako tinatanggap. Kung may iba na dumating sa kanyang sariling pangalan, tatanggapin ninyo siya. Papaano kayo maniniwala, kayo na tumatanggap ng papuri mula sa isa't isa ngunit hindi naghahangad ng papuri na nagmumula sa kaisa-isang Diyos? Huwag ninyong isipin na ako mismo ang magpaparatang sa inyo sa harap ng Ama. Ang nagpaparatang sa inyo ay si Moises, na pinaglalagyan ninyo ng inyong mga pag-asa. Kung naniniwala kayo kay Moises, maniniwala kayo sa akin sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Kung hindi kayo naniniwala sa kanyang mga isinulat, paano kayo maniniwala sa aking mga salita? Mga kawikaan. Proverbs 19 minuto pasado alas 11:28. Ang isang taong tapat na gumagawa kung ano ang tama ay mabubuhay, pero ang isa na humahabol sa masama ay mamamatay. Si Yahweh ay napupuot sa mga pusong tawoli, pero siya ay nagagalak sa kanila na kung saan ang pamamaraan ay walang kapintasan. Maging tiyak dito, ang mga taong masama ay hindi maaaring hindi maparusahan, pero ang mga kaapu-apuhan ng mga gumagawa ng tama ay mananatiling ligtas. Katulad ng isang gintong singsing sa ilong ng baboy ang isang magandang babae na walang hinahon. Ang hangarin ng mga yaong gumagawa ng tama ay nagbubunga ng mabuti, pero ang masamang mga tao ay makakaasa lamang sa matinding galit. May isa na siyang naghahasik ng binhi, siya ay makaiipon ng higit pa, ang isa pa ay hindi naghahasik, siya ay darating sa kahirapan. Ang taong mapagbigay ay sisigana, at ang isa na siyang nagbibigay ng tubig sa iba ay magkakaroon ng tubig para sa kanyang sarili. Sinusumpa ng mga tao ang taong ayaw magbenta ng butil, pero ang mabuting mga kaloob ay kumukorona sa ulo ng nagbebenta nito. Ang isa na nagsisipag na hanapin ang mabuti ay naghahanap din ng kagandahang loob, pero ang isa na naghahanap sa masama ay makatatagpo nito. Sila na nagtitiwala sa kanilang kayamanan ay babagsak, pero tulad ng dahon, sila na gumagawa ng tama ay lalago. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbabalik tanaw sa tapang ni Gideon habang pinamunuan niya ang iyong bayan ng may pananampalataya sa gitna ng napakalaking pagsubok. Tulad ng kanyang pagtitiwala sa iyong lakas, tulungan mo kaming umasa sa iyong katotohanan, na alam naming ang aming patuto kay Kristo ay nagpapakita ng iyong kaluwalhatian.
Turuan mo kaming ituloy ang katwiran at kabutihang loob, gaya ng paalala sa amin ng kawikaan, upang ang aming buhay ay magbunga. Naway maunawaan namin ang iyong tinig sa aming mga desisyon, na lumalakad ng may pananampalataya at integridad, at ibinabahagi ang iyong liwanag sa mga nasa paligid namin. Hayaang ang iyong karunungan ang gumabay sa bawat hakbang namin. Amen.